Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. I will going to do another reading and this is about yourself. So you. So pwedeng makukuha ko dito yung love life ninyo, pwedeng yung career ninyo, pwedeng sabay na, mix na. Because this is your future self. Okay? This is about your future self. So hindi lahat maka-resonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. And this is a timeless reading, so kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. So this is future self reading. This is a part of my personal private reading. So if you want to book a private reading with this future self reading, just go sa description box. Ilalagay ko yung link ng aking Facebook page sa description box and click the link and message me there. So, let's start. Your future self reading. Remember, pwedeng makukuha ko dito problema ng pag-ibig, problema ng buhay, pera, pamilya, or sa sarili ninyo, okay? Future self reading. More on, magbibigay yung tarot card sa inyo dito ng advice sa anong pwede ninyong gawin sa buhay ninyo. Sa umpisa pa lang, parang feeling ko meron ng pag-ibig dito, namumblema sa pag-ibig. Yeah, definitely. Anyway, what are you like right now? You are someone ngayon na having that confidence in your life to pursue, might be your dreams, your goals, to pursue moving forward. So, parang nasa point ka ngayon na nagpapatuloy ka ng buhay mo. So, towards a new beginning sa buhay mo. Feeling ko nasa point ka ngayon na you are cutting the cycle. Cutting some cycle and have changes in your life na talaga. Towards changes na sa buhay mo. Moving forward ka na sa goal mo. And nasa point ka ngayon na parang parang sa ngayon, parang yung ano mo ngayon, yung goal mo ngayon is might be about moving on or career and finances. Kasi nasa point ka ngayon na may kinut off ka. Either person, situation sa buhay mo. And nagpapatuloy ka na towards new beginning sa buhay mo. Ngayon, nasa point ka ngayon na meron kang confident na kaya ko to. Kasi, feeling ko, it's either one of you here na nag-ghost ng someone, nasaktan, iniwan, binaliwala. And, hindi ka nasiyahan talaga. Kumbaga, napagod ka sa kakaantay, ng nakakaantay. And then, sa time na realize mo na sa sarili mo na kailangan ko nang itigil to, kailangan ko nang mag-move on, kailangan ko nang i-cut off to at hindi na ako mag-aantay at magpapatuloy na ako sa new beginning ng buhay ko. So, andito ka ngayon na what are you like right now? Ito ka ngayon. So, what is your future self like? In future self like, I think you are going to be inspired again in the future. Whether you're going to be inspired sa love life, career, or finances, or sa buhay mo. So, parang magmamahal ka ulit. Despite sa mga nangyaring gulo sa buhay mo, feeling ko magiging smart and brave ka enough this time. Kung may dadating man sa buhay mo in the future, this time hindi ka napapayag na kung ano yung naranasan mo dito, na mararanasan mo pa to in the future. Kasi focus ka na talaga dito. Kung may dadating sa buhay mo, you are already parang strong. Na hindi ka na matatakot na to cut off. Yung hindi ka na magiging katulad dito na umaasa, na lumalaban hanggang sa napagod. This time, parang smart ka na. Pagplanuhan mo muna ng mabuti, pag-aralan mo muna ng mabuti, or kikilalanin mo muna ng mabuti kung sino man yung dadating sa future mo.
So, this time around, dahil na-awaken ka na sa mga nangyayari sa buhay mo. Feeling ko din in the future, other than that, mas ipopursue mo siguro yung sarili mo in proceeding your goal. Like, baka may plano ka magpagawa ng bahay, to buy car or business in your life. Doon ka mostly magpo-proceed sa future mo. Though, sabihin na natin, hindi talaga pwedeng, walang darating na love life at meron pa din. Pero yun na nga sabi ko, in a way, smart ka na this time to handle this in the future. So, what is your current situation? Are you struggling right now? What is your current situation? Feeling ko right now, nasa point ka ngayon na magpagpapatuloy ng buhay mo. Same dito sa having that confidence to move forward. Yun na nga, yun ka na meron ka ngayon. You are trying to do some progress sa life mo. See? You are trying to reach your goal right now sa career mo, to have the celebration in your life. So, right now, feeling ko sa ngayon, merong pagdating naman sa love life, feeling ko lang, itong may person ka na parang, itong person na to is trying to communicate with you, na makipag-ayos. Pwedeng married kayo nito, pwedeng nagkaroon kayo nito ng engagement or something. Itong person na to, I think this person still trying to. Pero ikaw kasi, this is someone from the past. So, meaning, may asawa mo to, o matagal na kayo nito. So, parang gusto niyang maayos yung sitwasyon ninyong dalawa. Pero on your part kasi, mas pinili mo muna yung sarili mo sa ngayon. Mas pinili mo na, siguro kinakausap mo naman siguro to, pero mas pinipili mo na magpatuloy mo na sa goal mo, sa buhay mo. Parang naglakas loob ka talaga dito na to cut off this or to put some judgment dito sa connection na to para magpatuloy sa buhay mo. So, what you should spend less, what you should spend less time on so you can evolve as a person. So, let's see about this. Feeling ko you should spend less time on thinking ng mga parang unfair situation sa buhay mo. Kasi nasa point ka na siguro feeling ko i-spend less mo muna talaga itong trying to balance situation in your life, which kailangan mo muna talaga kahit nasasaktan ka na. Kumbaga, sabihin na natin dito sa sitwasyon ninyo netong person na to. Okay, kasi parang feeling ko it's more on love life. Dito sa sitwasyon nitong person, nag-try ka siguro recently na ipaglaban to, magpasensya kahit nasasaktan ka na. Kahit na nabebetray ka na, naggagawa ka pa din talaga ng effort na i-balance yung sitwasyon, na bigyan ng peaceful yung pagsasama kahit magulo na. Kahit kailangan mo nang umalis talaga. Parang naglalakas loob ka pa din talaga dito na kaya pa to, okay pa kami, kaya pa namin to. Parang nagpe-pretend ka na carry lang kahit imbalance na yung connection niyo. So, ito yung spend less mo. And clear your mind and thoughts na about this thing sa buhay mo. I-spend less time mo to. Kailangan hindi mo na kailangan mag-pretend. Kung pwedeng i-cut off mo na to, cut off mo muna to, and yun na nga, magpapatuloy ka sa buhay mo, sa goal mo, sa buhay mo, sa success mo, sa career and finances mo. So, what you should spend more time on? Feeling ko, you should spend more time on your family. Spend more time on loving your family more. Kung may mga anak ka man, sa kids mo, sa family mo, sa pangarap mo sa buhay, sa ikakasaya mo sa buhay mo, sa ikakasaya
ng buhay mo. Spend more time on that. And if ever nasa point ka ng spend more time on your friends, you know, your family, your kids, and yourself even. And of course, kahit ganun pa man, be wise enough, be the high priestess. You might be Pisces here. You need to be wise enough na to gather still information, to gather still parang mga bagay na parang kumbaga hindi ka na magiging like kahit ito yung mga ginagawa mo, ito yung nag-i-spend more time ka ng para sa family mo, ini-enjoy mo yung sarili mo sa mga possibilities ng buhay mo, sa goal mo sa buhay mo, pero still nasa point ka na the other part sa'yo is na nag-gather ka ng mga information, nag-gather ka ng mga bagay-bagay para kung paano mo re-resolbahin kahit paano yung problema mo in a way. So, kumbaga hindi ka magpo-focus into just one situation hanggang sa halos mag-overthink ka na, halos sasakit na yung ulo mo, halos nagpo-focus ka na lang talaga dito at wala nang iba. So, you will going to spend more time on this. While inaayos mo yung problema mo, kumbaga, huwag mo lang talaga na parang hilahin yung sarili mo in a way na magtutuunan lang ng pansin yung problema mo. However, enjoy yourself as well. Okay? So, what you should remember to do so, you can set yourself up for the future. You should remember that okay lang yung mapagod. Okay? Okay lang din yung lumaban. Huwag lang din sa point na lumalaban ka na sa wala, nang nasasaktan ka na, nang ikaw na lang mag-isa. See? Okay lang yun na dahil sa sabihin na natin para sa mga anak mo, kung may mga anak ka, sa pamilya mo, para maibalik yung pamilya mo, okay lang talaga yung lumaban ka. Na willing ka na maibalik yung pamilya mo, na willing ka na mabuo yung pamilya mo, yung pagsasama ninyo. Okay lang yon na ipaglaban mo to, mapagod ka, pero dapat meron ka ding limitation. Huwag mong hayaan din na napapabayaan mo na yung sarili mo sa kakalaban, sa kakaantay, you know, na dahil lang sa sobra mong gusto na mabuo kayo ng agad-agad, ng maayos. Dahil, syempre, pag once na may lamat na yung sitwasyon, yung relasyon or yung pagsasama, hindi ganun kadali siyang maayos, 'di ba? So, bigyan mo din ng pagkakataon yung person mo o yung asawa mo, kinakasama mo, na siya din naman yung mag-effort to move forward towards with you. Bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na to have this freedom. And kasi sa totoo lang, okay lang talaga yon na mangarap kayo na isang araw mabuo yung pamilya mo. Pero wag mong madaliin. Kung hindi mo kaya sa ngayon, wag mong pilitin, kumbaga. So, gaya ng nakikita ko dito, that you are, right now, you are trying to move forward. You are trying to reach your goal this time. But then, kahit sabihin na natin na even yung person mo or yung asawa mo ba is trying to communicate with you about this, but then, nasasaktan ka na sa mga nangyayari. You felt like, palagi na lang ako nagpapatawad, walang nangyayari. So, palagi lang ako nagtitiis, lumalaban, pero parang wala ding nangyayari. Parang kumbaga, yung problema ninyo, nagpapaulit-ulit na lang. Same thing na nangyayari. Okay kayo, dyan na naman, bumabalik na naman, or sabi natin nagluluko na naman, then okay na naman kayo, nagluluko na naman. So, sometimes you need to be strong enough to cut off this. For yourself, okay?
to enjoy yourself, to enjoy your life. Kasi, parang, ikaw na yung nagiging kawawa kasi dito eh. Ikaw na yung parang nasasanay na din yung person mo sa mga ginagawa, sa mga nangyayari, sa mga ginagawa niya dahil nagtitiis ka, nag-e-effort ka, at lalo na, okay, you are pretending that you are okay sa mga, sabi natin, sa pamilya ninyo, sa ibang tao, sa mga kakilala ninyo. So, para sa kanya, kahit ito yung gagawin ko, papatawarin din ako. Wala naman nakakaalam eh, ng mga ginagawa ko. Kasi, ikaw mismo, kino-cover up mo yung kasalanan niya. Para lang, syempre, para malaman ng iba na you are having a great family. No? Meron kay magandang pamilya. So, parang ito yung kailangan mong i-remember na okay lang yun. Okay lang na ipaglaban mo yung pamilya mo. Okay lang yun mag-antay ka sa pagbabago niya. Okay lang yun na okay lang yun na gusto mo pa din na isang araw na mabalik yung harmony ninyo. Kung lalo na kung mag-asawa din kayong dalawa. Pero wag mong madaliin yung mga bagay-bagay. Sometimes you need to let this person learn from his mistakes, learn from his lesson or her lesson, by you walking away into this situation. So, for this person to learn his lesson. So, what you should let go of to become the best version of yourself. Let go of this, yung either, okay, yung tinatago mo, yung mga problema mo, yung hindi mo pinapa-obvious sa lahat na problemado na pala talaga, na wala na talaga. Sometimes you need to share it to your closest one. Pwedeng sa mother mo, sa kapatid mo, or sa best friend mo. Hindi mo kailangan na itago na mag-pretend na okay pa kami kahit hindi na. Okay. Sometimes you need to let go. Sometimes you need to cut off. Lalo na pag ikaw na yung nasasaktan dito. Ikaw na yung naloloko dito. So, kung mahal ka talaga ng asawa mo, gagawa to siya ng paraan para maayos kayong dalawa kahit wala ka. Hindi kailangan na mag-stay ka para magbago siya. Hindi kailangan na magpasensya ka para magbago siya. Itong kung nasa sitwasyon kayo ng ganito ngayon, itong person mo, asawa mo, magbabago to siya pag time na na-realize niya na ikaw, hindi mo na siya pinapapagbigyan sa mga gusto niya. Like, hindi mo na tinotolerate yung mga mistakes niya. Sometimes kasi sinasabi natin na hindi ko naman tinotolerate, gusto ko lang talaga, ayaw ko lang talaga na maghiwalay kami kasi may mga anak kami, kasi kasal kami, at saka ayaw ko yung napapahiya kami sa pamilya or anong masasabi nila, ganyan. Pero sometimes kasi yun yung reality eh. Yun yung parang kailangan mong i-face. Harapin mo yun. Harapin mo yung problema na yan. Nasa point na kayo ng ganyan. Hindi kayo maaayos hanggat you keep on pretending. Sometimes you need to let go. Sometimes you need to walk away. Sometimes you need to have that space para for this person to realize na, uy, reality na pala to. Hindi na pala kami nagsasama ngayon. Wala na pala to. Parang, wala na pala siyang effort. Parang, hindi na pala niya ako pinapatawad. Parang, ito na ba to? Totoo na ba to? Kasi, hindi siya mapupukaw hanggat sa laging nagtitiis ka at nasa loob lang kayo nasa loob lang kayong dalawa sa isang bahay o isang pamilya. And magulo yung pamilya na akala ng iba full magandang garden. Pero yung sa loob pala basura na, kalat na, parang gano'n na. 'Di ba? Sometimes you need to clean that up. 'Di ba? Sometimes you need to clean, to open up, to clean that, to burn things para malinis. Syempre makikita 'yon ng mga tao, malalaman sa however. Pero it's okay. Kasi there's a possibility, kailangan din natin harapin yung reality na may ganun talaga. Diba? Kailangan to na, sinasabi kasi dito na
You need to let go of this. Yung kinikip mo lang, kinikimkim mo lang lahat sa sarili mo. Dahil sa gustong-gusto mo talaga na magbago yung person mo, na maayos kayo, at siya, mag-proceed siya, magbago siya, mag-proceed siya sa goals niya. Palagi ikaw lang nagrereklamo, ikaw lang nagreklamo. Sometimes, kasi nakita ko din dito na parang you don't listen to some advice, alam mo yung ginagawa mo, parang ganun. Hindi naman sa you don't listen, but then, yung gusto mo lang na makikita ng tao na okay lang kayo, okay pa kami, okay kami. Kahit hindi na, kahit ang bigat na ng mga nangyayari. So, what does your future self want to give you credit for? Ito na ngayon. So, kung pagpatuloy mo to, bibigat talaga to. Ito is a 10 of Wands. Sobrang mabigat to pagdating sa problema. Ito yung pinakamabigat na problema. Kasi pinapasan mo na eh. Pinapasan mo yung problema na pwede mo naman tong bitawan, pwede mo naman siya i-drop off and to continue towards yourself sa future mo, ikaw, at lumayo muna, magpahinga muna, to have a space muna. Kasi habang kinikerry mo yung burden ng problema ninyo, sa pagsasama ninyo or anything, ano man yan, cheating man yan, whatever, habang kinikerry mo siya, and misto lang, ikaw na lang nagkikerry. Ito kasi, parang misto lang ikaw na lang yung nagkakarga lahat ng problema. At yung asawa mo ba, o yung person mo ba, yung partner mo, is parang nasasanay na lang siya na ikaw na lang. Wala. Mabibigatan ka talaga. So, kailangan mo i-drop off to. Parang ito yung gusto ng future self mo, na to give you credit that if you were going to drop off the burden, makukuha mo dito syempre new beginning sa buhay mo. Okay, new beginning sa buhay mo. And of course, parang magkakaroon dito na parang magki-clear yung mind mo into the possibilities na, may plano pala kung ganito, may plano pala kung sa buhay ng ganito, gusto ko pala nito, para sa sarili ko, para sa mga anak ko, or sa akin mismo, parang ganun. So, sometimes, we need to end something, okay, the death card, we need to end something, to learn something, not only you, but also your person. Sometimes, kailangan natin na bigyan ng space at tahimik at i-empty. Diba sabi ko kanina yung linisin yung lugar. I-empty and to end something para magkaroon ng new beginning. To learn din na to give, parang to guard yourself from a situation na hindi na healthy, and to be this Queen of Wands. Queen of Wands is someone having that confident na sabihin na natin na pasan mo na yung problema dito, tapos ikaw na lang lahat, pasensya, lahat pagtitiis. Tapos, if gagawin mo to, kung i-drop off mo to at magiging Queen of Pentacles ka, and if yung person mo is babalik na naman siya sa'yo, or nandyan pa rin siya, parang kasi sanay na siya sa'yo, sanay na siya na kakabalikan lang din kayo, pinapatawad mo lang din siya, sanay na siya sa'yo. Pero kung hindi mo na to hahayaan, at you will not going to accept the offer anymore, you will not going to be to accept the offer, magiging smart enough ka, maging confident enough ka na I am powerful. I have that confidence na kaya kong mag-isa lang ako. Kaya kong maging independent. Hindi ako matatakot na hindi kita tatanggapin sa buhay mo. Kung ito yung gagawin mo, definitely, yung person mo, marirealize niya yan. Wait lang. Parang wait lang. Maiipit ako. Ayusin ko kaya yung buhay ko. Parang naiipit na ako sa sitwasyon dito. Parang iba na yung kasi hindi siya may ipit sa sitwasyon hanggat pinapabayaan mo lang siya. Parang sa kanya okay lang to, niloloko ko siya, hindi niya, kahit nalalaman mo na parang nagpe-pretend ka lang na wala, parang hindi yun siya may ipit kasi para sa kanya okay lang eh. Pero once na
mapukaw ka, kikita mo yan, mahirapan yan siya, maiipit sa sitwasyon. Teka lang, parang hindi na tama yung ginagawa ko, parang kailangan ko nang ayusin siguro yung sarili ko. Kasi parang hindi na to. Mapupukaw kasi yan siya, marirealize niya yan. Abot yan sa point na baka magde-decide din to siya na makapagpili kung sino talaga yung worth it sa inyo and the other person. Kasi definitely, ito sa connection na to, you are married, could be may kinakasama ka ba with merong cheating situation kayo. Kino-cover up mo lang to para hindi ka mapahiya sa pamilya o sa mga kakilala nyo, sa kapitbahay nyo ba. Parang in a way na pinapakita mo na okay lang yung pamilya ninyo, okay lang yung pagsasama ninyo, masaya kayo, do kahit hindi na. So, kailangan mo to somehow, yung mga sinabi ko kanina, kailangan, however, gawin mo to sa sarili mo kasi para din naman to sa sarili mo eh. Kasi may mga, alam mo, may mga pangarap ka din kasi dito. May mga pangarap ka para sa sarili mo, reaching your goal, having that, could be sabihin na natin na good career in your life, you know, pwedeng business ba to, may plano ka rin ba na kahit pa paano na mag-ayos para sa sarili mo, kaya lang na sobrang focus mo dito sa sitwasyon na to, wala na, nakakalimutan mo na, parang para sa'yo okay lang, as long as okay lang kami, as long as akala mo okay lang kayo, as long as buo lang kami, pero hindi na pala yun, kasi nagiging unhealthy na talaga yung sitwasyon. So, what do you have the potential to accomplish in the future? Definitely, once you are going to walk away, okay, to move forward and never look back, or you were going to let this person feel that you will never look back, and once that you are going to focus in your life, improving yourself, loving yourself more, and reaching your goal sa career mo, sa finances mo, sa happiness mo, once you're going to enjoy your life and put some judgment, tudukan yung mga dapat tudukan na. Okay, tama na to, hindi na pwede to, parang mali na talaga to, and to cut off the connection, to cut off the cycle, to walk away, to move forward. Itong person na to, definitely dito niya marirealize na nawalan ako ng tamang tao sa buhay ko. Okay, yung mga gusto mong ma-realize niya, marirealize niya pag wala ka na. In a way na, pag lumayo ka na, pag inayos mo na yung sarili mo. Dito. See? Pag once na planuhin mo to, in a way, dito na siya magbabago. See, ito na yung pagbabago. Ito. Dito na talaga niya ma-realize na kailangan ko nang mag-decide na ayusin ko na yung buhay ko. Mali pala yung ginagawa ko sa asawa ko, mali pala yung ginagawa ko sa partner ko. Ayusin ko na yung buhay ko, makipagbalikan ako dito sa kanya, ayusin ko to. And definitely, gagawa siya ng paraan para maayos kayong dalawa. Kasi, wala na eh, hindi mo na siya tinolerate eh. You gave up on the fight. Parang, I surrender. Cut off ka na. Inayos mo yung sarili mo. Mag-antay pa to siya. Mag-antay to siya sa'yo. Kasi nasanay siya sa'yo, diba? Mag-antay pa to siya. Pero once na wala na, maramdaman niya na wala na, dito na niya ma-realize na mali pala talaga yung ginagawa ko. Magkaroon na siya dito ng awakening dito sa sarili niya. So, your future self would tell you that ito na yung dito na ma-accomplish yung gusto mong mangyari, na magbago yung person mo, as a mother, as a wife, na magkaroon ng happy family. This is really what you want, and there's a possibility in the future na ma-accomplish mo to in a way because lumaban ka na this time. Hindi mo na tinago to. Nandun ka na sa point na hindi mo na inisip kung ano man yung sasabihin ng ibang tao. Hindi mo na inisip kung ano man yung masasabi nila sa akin na martir ako, marupok ako. And this time, hindi mo na ginawa yun sa sarili mo. Dahil,
inayos mo na lahat in a way. Ito na yung pagkaayos. Sometimes kasi akala natin yung inaayos natin is yung palagi natin minomotivate yung person natin, palaging pinapagalitan, palaging sinasabihan, palaging nauwi na lang kayo sa away, wala ding nangyayari, tapos nandyan pa rin kayo. Sometimes kasi yung in the way na if you were going to walk away, mararamdaman niya talaga yung wala ka na sa presence niya, like totally wala na. Saka pa niya ma-realize na nag-learn na kailangan ko ng isipin to, kailangan, I need to learn from my mistakes na, kasi hindi ko pala kaya mawala yung taong nandyan palagi sa akin dati. So, any signs, I said Pisces earlier, right? This could be also, you could also be a Aquarius, Libra, Gemini, or you could also be a Capricorn. You could also be Libra. Yeah, I said earlier Libra. So, because this is only you, hindi ko na mention dito yung person mo, okay? Ikaw lang. Could also be Virgo or Taurus. Okay. So, Leo is also Leo. No, walang Leo dito. Walang Leo. Yung Taurus. Kita ko yung Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placements. Pwedeng Leo kayo na meron kayong mga ganitong signs, okay? So, check the placement signs. Thank you and God bless.